So, what's up sa inyo mga kaibigan? And again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog kung saan guys pag-uusapan natin yung ilan sa mga tanong ng mga kaibigan natin dito sa YouTube. Kasi yung ilan sa kanila nakapanood ng vlogs natin this past few weeks at nakita nila na diniscuss ko na yung revenue ko is nagge-generate through views. Okay? So, yung iba nagtatanong na DJMA, wala bang ibang paraan para mas mapataas pa namin ang revenue namin? Sa views lang ba nagge-generate ang revenue or meron ka pang pwedeng i-share sa amin kung saan ang gagaling yung mga revenue mo dito sa YouTube. And of course guys, hindi rin natin papalagpasin yung mga tanong ng kaibigan natin, especially doon sa engagement, no? Kasi may mga viewers tayo from Facebook na nagtatanong na DJMA, yung pag-like ba sa videos, yung pag-comment sa videos, yung pag-share ba ng video mo dito sa YouTube is nakakatulong din ba siya para mapataas yung revenue mo? So dito guys, i-discuss natin yan and of course, dagdag kaalaman din sa mga viewers natin from Facebook and YouTube and kung ano nga ba yung pwede nilang maging pagkakaiba pagdating sa revenue and engagement. Okay, so hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So, sasagutin ko lang yung ilan sa mga viewers natin na galing sa Facebook kasi may iilan sa kanila na nagtatanong na DJMA, yung pag-reply ba sa mga comments or yung tinatawag natin na engagement sa mga audience mo sa comment box ay nakakatulong ba siya para kahit papano is magkaroon ka ng revenue or ng kita sa YouTube? Kasi may mga viewers tayo from Facebook, di ba? Based sa experience ko is that once na mag-post ka sa Facebook, magkaroon ng proper engagement, no? Sabihin natin na dumami yung likes or yung comments sa isang post is parang naapektuhan yung performance bonus. Yun ay sa Facebook. So dito guys, sasagutin natin sila na parehas ba siya na ganun din yung mangyayari sa YouTube mo? Like for example, nakapag-engagement ka or nakapag-engage ka with your audience sa isang video and eventually nakakatulong ba siya para mapaangat yung revenue ng isang YouTube channel. So dito guys, sasagutin natin yan at ipapaliwanag natin yung iba't ibang source of revenue ng mga monetized channel dito sa YouTube. Okay? So as usual guys, click nyo po yung YT Studio. And dun sa lower right corner, dun sa bandang earn, okay, so dito madalas sinisilip ng mga monetized channel yung performance ng kanilang monetization. Okay, so click po natin yung earn. Ayan, as you can see guys, ito lang yung apat na ginagamit natin na source of revenue. So meron tayong tinatawag na watch page ads, pangalawa short speed ads, pangatlo yung membership, and of course yung supers. Okay, so click nyo yung analytics sa gitna and of course sa taas, click nyo po yung revenue. Ayan. So dito guys, masasagot ko yung katanungan nyo sa akin regarding dun sa DJMA, yung sa Facebook ba, katulad din ba ng sa YouTube na once na mag-comment ka or mag-reply ka dun sa mga comment nila is nakakatulong ba siya sa revenue? Okay? Yung sagot ko dyan guys is sobrang laki ng pagkakaiba ng Facebook sa YouTube kasi never naapektuhan ng pag-engage mo sa audience mo yung revenue mo. So meaning hindi siya nakakatulong para magkaroon ka ng revenue. So dito ipapaliwanag natin yan. Okay? So dito guys, no, click niyo yung watch page ads. So pag sinabing watch page ads, guys, no, ito yung mga long form videos natin na kung saan humahakot sila ng revenue sa pamamagitan ng ads na lumalabas sa mga videos natin. So dun sa baba guys, may nakalagay dito na how much advertisers pay. So sa sitwasyon ko guys, 220 pesos yung binabayad sa akin ng advertisers for every 1,000 views. Okay, pag sinabing every 1,000 views, ito yung 1,000 times na lumalabas yung ads sa mga videos natin. Okay? And then sa baba, earnings by ad type. So iba't iba po kasi ang klase ng ads na lumalabas sa videos natin. And for sure guys, yung iba sa inyo, bago kayo makaproceed sa aking video is that meron kayong nakitang ads. So hindi ko alam kung in-skip nyo or hindi. Pero walang problema sa akin yun guys. Ang mahalaga sa akin is that lumabas yung ads. Kasi guys, madami nagtatanong na DJ, mas malaki ba yung kita once na hindi mo in-skip yung ads? Para sa akin guys, hindi ko na siya concern kasi parehas lang yan eh. At hindi na para kwentahin ko pa or alam niyo yun, i-calculate ko pa kung ano yung mas malaki. Ang mahalaga sa akin guys, nandito kayo, natututo kayo at magkaroon kayo ng sapat na knowledge, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube. So ayan yung earnings
type natin guys. Merong skippable video. So ito yung nai-skip. So mas malaki yung percentage niya, 65.2%. So yung display ads, pangatlo bumper ads, so non-skippable video ads. So ito yung apat na klase na ads na lumalabas sa mga videos natin. Okay? And then balik tayo sa earn. Yung pangalawa guys, short speed ads. So dito medyo matatawa kayo sa akin guys kasi sobrang baba ng revenue ko rito. So balik tayo dun sa sa revenue. So tapos na tayo sa watch page ads. Ngayon guys, short speed ads naman tayo. Kung titingnan nyo guys, 4 pesos lang yung revenue ko sa loob ng 28 days. So sobrang liit, halos wala na akong kitain sa shorts. So dito guys, medyo nare-realize nyo na nakaseparate yung revenue sa watch page ads or yung long form videos at saka sa shorts. Depende kung saan kayo nakapokus. But for sure guys, alam ko meron ako mga viewers dito, malaki ang revenue nila dito. Lalo na yung umaabot ng million views. Yung mga 100,000 views kada shorts. For sure guys, I know malaki yung revenue nyo dito. Okay, so baka naman guys pwede nyong i-share sa comment box kung magkano yung sa inyo para kahit papano is magkaroon ng idea yung mga viewers natin. Pero sa akin guys, dahil nga hindi ako masyado nag-upload ng shorts at mababa yung viewership ko dito, is sobrang baba lang din ang pumapasok na revenue sa akin. Tignan nyo, 1 peso, di ba? 1 peso and 49 centavos, sobrang baba. Okay? Pero ako guys, hindi ko concern to kasi nga nakapokus tayo sa long form videos, which is yung sa watch page ads. So pangatlo guys, no, click natin yung earn. So nakalagay dito is membership. Ayan. As you can see guys, ito yung makikita natin sa membership. So yung estimated revenue natin sa last 31 days. As you can see guys, meron akong 4 na members pa rin even though wala akong perks. Yung perks guys, ito yung mga pwede nyong i-provide sa mga viewers nyo. Nakadepende kung ano yung pwede nila makuha sa inyo once na nagpa-member sila sa channel nyo. So ito guys, no, wala siyang pinagkaiba doon sa subscription. Diba sa Facebook meron tayong tinatawag na subscription, like for example may mga followers kayo na nag-subscribe sa inyong account or sa Facebook, diba? So parang kumikita rin kayo doon sa subscription. So dito sa YouTube guys, meron kaming tinatawag na membership. Ang maganda lang dito guys, pwede nyong i-personalize yung level ng membership depende kung magkano yung presyo na ilalagay nyo every level. So syempre automatically once na magpa-member sa'yo yung isang tao is meron silang badge na makukuha, meron silang pwedeng gamitin na emojis na ikaw rin ang gagawa. So madami kayong perks na pwedeng makuha sa membership, and mostly eligible siya once na nagla-live yung vlogger na yon, kasi doon nyo makikita yung badge nyo sa comment box. And doon nyo rin magagamit yung emojis niya once na mag-comment kayo sa mga live or videos nila. Pwede nyo palang gamitin sa mga videos. Okay? And shoutout pala sa mga tao na to, no, kay Jenny TV Channel, and of course kay Ate Jo Bisen, napaka loyal natin to, member. So yung iilan dito guys, sinasabihan ko na sila na guys, wag na kayo magpa-member kasi wala kayo makukuha masyado na perks sa akin. But still, katulad ni Ate Jo Bisen guys, nag-i-insist talaga siya na hindi DJ, okay lang yan. So tulong ko na sa channel mo. Parang sinasabi niya yun sa akin kasi natulungan ko din siya sa channel niya. So alam niya yan. So by the way, shoutout pala kay Ate Jo Bisen, and hopefully guys, hindi lang siya yung matulungan natin, sana kayo rin. Okay? So ayan guys, as you can see, meron tayong links na pwedeng i-share sa mga viewers natin. Ito yung membership link natin na for example, clinic nyo yan. So automatically makikita nyo yung videos ko sa membership. Parang pinopromote ko yung membership ko. So ganyan. Okay, so ayan yung membership, and of course kahit papano may revenue rin tayo dito na nakukuha. Hindi man ganun kalaki pero at least malaking tulong siya sa atin. Okay, so yung pang-apat guys, ito, no? So ito yung pinakalas, ito yung tinatawag natin na supers. So click natin yung analytics ulit sa baba. Balik tayo sa revenue. Ang tanong, DJ, may revenue ka ba dyan? Isang malaking bokya, no? So zero. Bakit zero guys? Yung supers kasi guys, yung revenue na makukuha nyo dyan is galing po yan sa mga viewers nyo sa live. So tuwing magla-live kayo, madalas dyan nabibigyan ng opportunity yung mga viewers nyo na mag-donate sa inyo. So meaning to say guys, ako hindi naman ako nagla-live na masyado, so that's why wala akong kita pagdating sa mga supers. So by the way guys, sa supers kasi pwede kayong mag-super chat, mag-super stickers sa mga live streamers na idol nyo, yung mga gusto nyo bigyan ng donation. So guys, dito ipapakita natin sa right side kung ano yung example ng super chat and super stickers at paano ba siya
nangyayari. So paano ba pwede mag-donate yung mga viewers ng isang live streamer sa kanya? Para magkaroon kayo ng idea guys, na alam nyo ba guys na ilan sa mga live streamers, ito yung pinakamalaki na pwede nyong i-donate sa mga idol nyo, di ba? So like for example natin si iShowSpeed nung nagpunta siya dito sa Pilipinas, sobrang daming nagdo-donate sa kanya. Yung makikita niyo yung mga text box na may kulay, no? So gumagastos yung mga fans niya sa kanya para mag-donate sa kanya, para mabasa niya yung comment ng mga fans niya. Kasi the more na mas matagal yung comment doon sa live, kasi makikita niyo yun guys iba't ibang kulay yan. So dun sa every kulay may significant price yan, no? Depende sa kung magkano mas mahal yung ibinigay mo, mas malaki yung chance na mabasa siya. Like for example ni iShowSpeed or nung live streamer na idol mo. So sa akin guys, wala tayo revenue dito kasi nga nakapokus tayo sa long form videos or doon sa watch page ads. Okay? Kaya dun sa tanong nyo regarding about sa engagement, like for example DJMA, si YouTube ba ay parang yung sa Facebook na pagka yun nga nag-reply ka sa comment or nag-like ka nung video, is nakakatulong ba siya para madagdagan yung revenue mo din dito sa YouTube? Ang malaking sagot ko dyan guys ay hindi. Okay, so hindi siya nakaka-apekto. And most likely ako kasi guys, busy din ako, so that's why hindi rin talaga ako nakakapag-reply doon sa mga comment nyo. At ngayon pa lang guys, no, kinukuha ko na yung opportunity na humingi ng sorry dun sa mga hindi ko nare-replyan, at dun sa ilan naman na napupusuan natin, dun sa ilan na nare-replyan natin, maraming salamat sa inyo. And of course sa inyo guys, maraming salamat kung marami kayong natututunan sa mga videos natin. At ito nga guys, no, so kung kayo po ay updated sa mga videos ko, so kinontent na natin yung regarding doon sa revenue. And as you can see guys, ito yung kikitain natin this coming November 22. So $308 siya. Okay, so kung ko-computein natin ilan ba yung dollars ngayon, sabihin natin 58 pesos. So 308.65, compute natin 308.65 times 58 pesos, di ba guys? So palaki ng palaki yung revenue natin sa YouTube. And it's all because of our viewers. Katulad nung sinabi ko guys, maraming salamat sa inyo sa pag-antabay nyo sa mga vlogs natin. Yan yung kikitain natin this coming November 22. So ito pala guys, dagdag kaalaman. Sa YouTube kasi guys, for example, na tumama ng weekends or Saturday or Sunday yung 22 of the month, madalas pumapasok na siya ng Monday next week. Okay, so meaning to say, kaya nakalagay dito guys na expect a payment November 21 to 26. So kasi pag tumama sa weekends, pwedeng hindi mo agad siya makuha nung 22. Okay, at ito guys, hindi nyo na kailangan withdrawin. Automatically, pag naset nyo yung payment nyo, withdrawal nyo sa AdSense, is papasok na po yung sahod nyo doon. Hindi nyo na para kailangan galawin pa yon, kasi may resibo kayong makikita doon guys. And for sure, doon sa mga monetized channel, alam nyo na ito. Pero doon sa mga hindi pa, doon sa mga nagbabalak pa lang, ayan. So for sure guys, magkaka-idea kayo once na ma-monetize na kayo. Pero syempre guys, paalala ko lang sa inyo, na ang YouTube ay hindi po yan ganun kadali. Alam ko, madaming gustong ma-monetize, alam ko madaming gusto maka-experience ng ganito, 'di ba? Revenue everyday na almost, 'di ba? Halos ang pumapasok sa inyong revenue kayang-kaya nyo nang kitain, hindi nyo na kailangan mag-work, hindi nyo na kailangan, 'di ba? Sumabak sa kung ano man ang trabaho na gusto nyong sabakin, 'di ba? So yung ibig ko sabihin guys, hindi ko kayo pinupush na ipurso ang YouTube kung mahina yung loob nyo. Kasi ang YouTube guys, kailangan nyo talaga ng sipag, kailangan nyo talaga ng tiyaga at pasensya, kasi hindi nyo agad-agad makukuha kung ano man yung gusto nyong makuha rito. Kailangan nyo po talaga ng parang time investment. Kung wala kayong time pag-aralan sa YouTube, so malabo din kayong mag-grow dito. Oo, kasi madaming iba na na-motivate sila, na-inspire sila, pero pag nandun na sila sa actual na pag-workout dun sa mga YouTube channels nila, is dun nila nare-realize na mahirap pala, na hindi pala ganun kadali. At yung iba na burn out agad. Diba? Hindi pa man agad ma-monetize yung channel nila, napapagod na agad sila. So that's why ako guys, ang paalala ko, kung talagang desidido or determinado kayo, is gawin niyo yung best nyo pag-aralan sa YouTube. No, yung editing niya, no? So katulad nung sinabi natin ng mga nakaraang videos, no, pag-aralan niyo lahat ng mga basic ng YouTube about sa pag-upload ng videos,
about sa content creation, 'di ba? So madami kayong mga content creator na pwedeng panoorin dito para magka-idea kayo. Okay? So yun lang naman guys. Hopefully marami kayong natutunan sa vlog natin na ito. And kung natuto man kayo, please don't forget to subscribe our channel DJMA. At kung may mga katanungan kayo guys, ayan guys, magtanong lang kayo sa comment box and we will do our best to answer your comments, no? So yun lang naman guys. Maraming salamat.